sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Kumusta at binabati ko po kayo ng isang maganda at masayang gabi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Alain. Nasa early 30s na ako ngayon, nakatira at nag-work sa Quezon City bilang isang dubber at voice-over. Oo, kung hindi ninyo po alam, ako ang madalas ninyong marinig na boses ng mga Tagalized Korean drama. Meron din po akong radio commercials kung saan ang boses ko rin ang inyong napapakinggan. At minsan ay nag-voice drama na rin po ako sa isang sikat na radio drama noon na wala na ngayon. Papa Dudut, matagal mo na akong fan, siguro ay 2015 pa yata. At saka matagal ko na rin pong gustong marinig ang kwento na tinatampok at binabasa ng isa sa mga pinakasikat na radio jock sa bansa. Papa Dudut, single po ako, as in never talaga akong pumasok sa isang relationship. Hindi naman sa loser ako pagdating sa babae, hindi lang talaga yon ang priority ko sa ngayon. At saka ako kasi ang tipo ng lalaking mahilig sa mga gimmicks at good times. In other words, not a husband material. Kaya hindi tungkol sa love life ang ibabahagi ko sa inyo kasi wala naman ako noon. Anyway, minsan akong nakinig ng mga horror stories na naka-upload sa inyong official channel at masasabi kong na-entertained naman ako. Pagkatapos ay may naalala pala akong karanasan na may halong kababalaghan. Yes, totoo ang ibabahagi kong kwento sa inyo na naganap almost 17 years ago. Isang gabi mag-isa lamang ako noon sa bahay. Kakauwi ko lang noon galing sa party kasama ng mga kaibigan ko. Kahit na dinadapuan na ako ng antok ay pilit ko pa rin po itong nilalabanan. Nakikiramdam na baka yung dalawang hinihintay ko ay biglang dumating. Napagpasyahan kong buklatin muna ang aking kwaderno at punan ng mga sagot ng aking takdang aralin. Pasado 9:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin umuuwi si mama at papa galing sa opisina. Marahil ay may naasikaso kaya mga ganitong oras ay wala pa sila. Overtime na naman. Parati naman silang ganon. Gabi-gabing umuuwi nang hindi ko namamalayan at magigising ng umaga na may iniiwang sulat. Ang nakalakip ay handa ng almusal at panggastos mo ngayong araw. Alain. Magtatrabaho muna ang mama at papa. We love you, anak. Kahit minsan ay hindi ko nararamdaman yung 4 na letrang binabanggit nila sa sulat. Kasi nga'y wala naman silang oras para maipadama at maipahayag nila sa akin yon nang totoo simula nang tumuntong ako ng high school. Day off nga nila tuwing linggo kaso ay araw yon ng kanilang pahinga. Wala silang panahon para kaming tatlo ay makapag-bonding. Nami-miss ko tuloy noong bata pa lamang ako. Dahil dito ay nagpasya na lamang akong gawin ang mga assignments ko habang naghihintay sa aking mga magulang. Sa kalagitnaan ng aking pagsusulat ay napahinto ako nang marinig ang ingay na animoy nabasag. Itinigil ko muna pansamantala ang aking ginagawa at lumabas ng aking silid upang alamin kung saang banda yung nabasag at ano ang nabasag. Hindi ko maipaliwanag pero bigla na lamang akong kinutuban. Mukhang sa ibaba pa yata nang gagaling ang narinig kong ingay. Sana'y wala namang akyat bahay na magtatangka dito sa aming nirerentahang tirahan. Madilim sa ibaba, nakaligtaan kong buksan kanina yung switch ng ilaw sa sala na nasa unang palapag. Ang liwanag lamang sa aking silid ang nagsisilbing gabay para maaninag ko ng bahagya. Papunta sa ibaba. Hinayaan kong bukas ang aking silid pero hindi pa rin ito sapat para makapagbigay ng liwanag patungo sa unang palapag. Bumalik ako ng kwarto para kunin ang flashlight. Ngunit nang pinagana ko na ito, walang lumalabas na liwanag. Tinignan ko ang loob nito at wala pa ng baterya.
Kaya napagpasyahan ko ang cellphone na keypad ang gamitin na mayroon ding flashlight. Hindi pa man ako nakakababa, isang nakakabinging pagbasag ng isang bagay ang gumulantang sa akin, Papa Dudut. Kung saan ko itinamang liwanag na dala kong flashlight sa cellphone. Kung saan ding dumadako ang aking paningin hanggang sa hindi malamang dahilan. Narinig ko ang biglaang pagputok ng bumbilya sa aking silid. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Nagsimula ng tambulin ang puso ko sa kaba. Ang mga tuhod ko ay nagsimula na ring umalog. Parang tinutusok ako ng napakaraming karayom. Habang bumababa ng hagdanan, panay ang lunok ko ng laway. Pinapakiramdaman ng buong paligid. Mabagal akong buwaba sa may baitang ng hagdan. Sinundan ang tingin ng liwanag na nagmumula sa flashlight. Sa bawat pag-apa ko sa hagdan ng kahoy na ito, ang nagbibigay ng kakaibang aura na siyang nakadagdag ng pagpapatayo ng balahibo sa aking katawan. Marupok na kaya umiingit. Nasaan na yung narinig kong nabasag? Tanong ko noon sa aking sarili. Maingat ang mga hakbang na hinahanap ko ang basag na bagay at halos ilang baitang na lamang ay makakatungtong na sana ako sa ibaba nang maramdaman ko sa gilid ng aking mga mata ang mabilis na pagdaan ng kung sino man. Alerto kong itinutok ang liwanag sa pakaliwa. Ang pagbilis ng tibok ng puso ko kanina ay bigla na lamang napalitan. Sino yan? Wala sa sarili kong napatanong dulot ng kaba. Hirap akong makahinga, sumisikip ang dibdib ko. Nararamdaman ko na ang pamumuo ng pawis sa noo ko. Pati na rin sa batok na siyang mabilis na bumagsak patungo sa aking kasuotan. Paniguradong basang-basa na. Parang naligo ako sa sarili kong pawis. Huminga ako ng malalim at sinubukang ipanatag ang kalooban ko. Nangangatal ang aking lalamunan at muli akong napalunok. Iginala ko ang aking tingin. Naglalaro ang aking pares na mata kasama ang maliit na liwanag sa cellphone. Sa unang palapag, hindi pa humuhupa ang nararamdaman ko nang may nahagip ako sa flashlight na siyang ikinalaki ng mata ko. May dumaang babae na kasuot ng belong puti. Napatras ako. Hindi ko na kinayanan ang nararamdaman kong takot kaya pumanik ako sa itaas upang bumalik sa aking kwarto. Mabilis na umakyat. Wala na nga akong pakialam kahit na lumikha ng ingay ang bawat baitang ng hagdan na naaapakan ko, Papa Dudut. Nais kong magtalukbong ng kumot. Pagkarating ko sa aking silid ay gulat ako nang madatnang ko naman doon ang lalaking nakabarong na puti. Ang mas nakakakilabot pa. Ang mukha nito ay puno ng basag na salamin. Puno ng bubog ang mukha niya. Gusto kong sumigaw kaso'y hindi ko na ito magawa pa dahil sa patong-patong na takot ang aking nararamdaman. Ilang segundo akong napako sa kinakatayuan ko. Tarantang buwaba muli ako. Mama, Papa, saan na kayo? Nagsusumigaw sa aking isipan dahil sa mga kababalaghang nagaganap dito sa aming bahay. Diretso sa pinto palabas, hindi ako magkanda o gaga sa pagbukas nito, Papa Dudut. Binabalya at kinakabig habang papalapit ng papalapit ang dalawang yon sa kinakaroonan ko. Kakaunting di pa na lamang at makakalapit na sila sa akin. Kinapa ko sa bulsa kung mayroong susi. Isinukso ko pa ang kamay ko hanggang sa mapagtantong nasa silid pala yon. Wala akong nagawa kundi ang pumikit. Bago ako lukubin ng dilim ay nakarinig ako ng malakas na sigaw, malakas na pagkakasalpok, malakas na pagbasag sa pakiwari ko'y salamin. Napabalikwas ako ng bangon. Pinapakawala ng paulit-ulit na pagbuga ng hangin. Ginala ko ang aking paningin, normal lang ang lahat. Bukas pa rin ang ilaw sa aking kwarto at natagpuan ko pa rin ang sarili ko na nakaupo sa harapan ng aking study table. Hindi ko na namalaya na nakatulog pala ako noon. Ibig sabihin ba nito ay panaginip lang ang lahat ng nasaksihan ko?
Nagpa siya akong tignan ng alarm clock na nasa ibabaw din ng table ko. 5:30 na pala ng madaling araw. Kumunot noo kong nahagip ang nakatiklop na piraso ng papel na nasa ibabaw ng gilid ng cabinet sa aking kinakahigaan. Akmang babasahin ko na ito nang marinig ko ang ingay na gumulat sa akin. Parehas sa panaginip ko ang tunog na may nabasag na bagay. Pero teka, hindi kaya totoo ang lahat ng mga nangyari sa aking kababalaghan? Total ay maliwanag na ng bahagya sa labas kaya tinuntun ko ang baba. Naibsa na ang takot ko at pagkababa ko ay agad kong nadatna ng nagkalat na pira-pirasong basag na salamin na galing sa isang picture frame. Pinulot ko ang litratong nakapaloob sa nabasag na picture frame. Tinitigan kong mabuti ang larawan, tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Na-receive ko ang text mula sa tita ko, ang kapatid ni mama. To message receive. Nabasa ko ang unang mensahe na bumungad sa akin. Alain, huwag ka sanang mabibigla. Kumabog na naman ang dibdib ko na kagaya sa aking panaginip. Hindi maaari. Bulong ko sa sarili ko kasunod ang mahina kong pag-iling. Hindi ko lubos na inaasahan ang susunod kong mababasa. Ang mama at papa mo ay nasa morgue na. Patay na ang mama at papa mo. Naaksidente sila kagabi nang mabangga ang kanilang minamanehong kotse sa isang walang prenong truck. Ang nasa larawan ay ang wedding picture ng aking mga magulang. Bukod sa litratong hawak ko ay inalis ko sa pagkakatiklop ang piraso ng papel saka ito binasa. We love you anak, we're always here for you. Kasabay ng natuklasan ko ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Humangin ng malakas. Lumingon ako at ang mga bubog nila sa mukha ang una kong nasilayan. Ang mga magulang ko habang nakangiti at diretsyo nila akong tinititigan. Dahil dito ay nanginig ang buong katawan ko at magkahalong takot at pagkaawa sa mga magulang ko ang aking naramdaman. Hanggang sa unti-unting sumikip noon ang aking dibdib at muling nawala ng malay. Hanggang sa natagpuan ko na lamang noon ang aking sarili na nakahiga na sa may sofa. Sa paligid ko ay naroon naman ang mga pinsan kong sina Anton at Erwin. Nang mapansin nilang nagkamalay na ako ay agad nilang tinawag ang kanilang inaang na si Tita Joji. Tita Joji, wika ko sa aking tiyahin. Pumunta kami dito para sunduin ka papunta sa chapel kung saan ay nakaburo ang mga magulang mo. Kasi pagdating namin ay nagulat kami na bukas ang pinto at natagpuan ka namin na nakahandusay sa may sahig. Ano bang nangyari? Nilooban ba ang bahay ninyo? Concern na tanong niya sa akin. Hindi po, matipid na sagot ko habang hinihimas ang aking ulo na nooy kumikirot pa. Nakikiramay kami sa iyo, maski ang ibang mga tiyahin at tiyuhin mo nagulat sa nangyari kina Adelina at Manuel. Malungkot na wika ng tiyahin ko. Paano yan Kuya Alain? Ulila ka na. Inosentong wika pa ni Erwin na noon ay 8 taong gulang lamang. Agad naman siyang sinaway ni Anton na mas matanda sa akin ng 1 taon. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang humaguluhol papadudot. Agad naman akong niyakap ng mga pinsan ko. Maski si Tita Joji na itinuring ko ng second mother ay napayakap din sa akin. Naintindihan kita Alain. Ganyan din ang naranasan namin ng mama mo nang maaga din kaming maulila noon dahil namatay sa aksidente ang mga magulang namin. Aniya habang inaalo ako. Tita Joji, yun lamang ang tanging kong nasabi habang napapaiyak na rin ako. Kailangan mong magpakatatag. Isa ito sa mga pagsubok na kailangan mong harapin. Huwag kang mag-alala at malalampasan mo din ito. Tutulungan kita. Ako ang sasalo ng responsibilidad sa iyo. Ako na ngayon ang tatayong magulang mo Alain. Makabagdamdaming wika ng aking tiyahin. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanda ay sabay-sabay kaming umalis ng bahay at tumungo sa chapel kung saan ay nakalagak ang labi ng mga magulang ko. Pagkakita ko sa 2 kabaong ay
hindi ko na maiwasang mapahagulhol. Hindi ko maaatim na makitang ganon ang sinapit ng mga taong nagmamahal sa akin. Oo, hindi sila perpektong mga magulang pero may nagawa silang mabuti sa akin. At saka mahal na mahal ko silang dalawa. Kaya hindi ko lubos na maisip na kukunin na lamang sila ng basta-basta sa akin. Agad namang nakiramay sa akin ang mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho ni mama at papa. Pero hindi nito napahinto ang aking pag-iyak. Huminto na lamang siguro ako noong naramdaman kong wala na akong maiiyak. Dahil doon ay naupo na lamang ako sa gilid ng kapilya habang tulalang tinatanaw ang dalawang kabaong na naroon. Mamayang kaunti ay hindi ko na malaya na naipikit ko na ang aking mga mata. At nang magising ako ay nakahiga na ako sa aking kama sa bahay. Narinig ko pa ang boses ni na Tita Georgie at Tito Dondon sa ibaba. Bagamat madilim ang kwarto ay hindi ako bumangon. Nanatili lamang akong nakahiga sa aking kama habang tulalang nakatingin sa kisame. Mamayang kaunti ay muli na naman akong naluha. Mama, Papa, bakit niyo po ako iniwanan? Ang sabi ko habang napapaiyak. Ngunit mamayang kaunti ay bigla akong naramdaman na may malamig na kamay na humawi sa buhok ko sa noo. Bagamat kinikilabutan ako pero hindi pa rin ako bumangon at sa halip ay nilingon ko kung saan ang gagaling ang kamay. Nakita ko si Mama, yung anyo pa rin niyang duguan at punong-puno ng basag na salamin ang kanyang mukha. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko at tila binabantayan ako. Sa paanan ko naman ay nakatayo si Papa, ganon din ang itsura tulad ng kay Mama. Pareho silang nakatingin sa akin. Pero yung mga tingin nila sa akin ay hindi alarming. Bagkos ay damang-dama ko ang kalungkutan sa kanilang mga mata. Mama, Papa? Tanong ko sa kanila. Tumango naman silang dalawa sa akin. Bagamat hindi sila nagsasalita pero naririnig ko sa aking utak ang kanilang gustong sabihin. Patawarin mo kami ng papa mo. Kung hindi ka namin makasama noong nabubuhay pa kami. Patawarin mo kami ng papa mo kung nagkulang kami sa iyo. Nalulungkot kami ng papa mo dahil agad na pinutol ng tadhana ang pagsasama nating tatlo. Pero ganun talaga ang buhay, anak, hanggang dito na lamang kami. Yun ang sinabi ng aking ina na umi-echo sa aking utak. Ma, Pa, naiintindihan ko naman po kayo, ang sabi ko sa kanila habang umiiyak pa rin. Huwag kang mag-alala, hindi ka pa rin mag-iisa, Alain. Babantayan ka pa rin namin ng papa mo. Tutulungan at aalagaan ka pa rin namin. Ipagdarasal ka din namin palagi sa Panginoon. Pagpapatuloy ng boses ni Mama na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Mamayang kaunti ay nakita kong lumapit na rin si Papa kay Mama at umupo rin siya sa gilid ng higaan kung saan nakaupo si Mama. Inaplos niya ang kamay ko. Bagamat malamig at hindi ko maiwasang kilabutan na hindi ako natakot. Bagkos ay pinilit kong bumangon noon at nang makabangon ako ay niyakap ko silang dalawa. Mahal na mahal ko po kayo, Mapa. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ang sabi ko sa kanila. Mamayang kaunti parehong nawala ng aking mga magulang. Pero sa puntong yon ay parang nagkaroon ng lakas ng loob ang aking puso at tumigil ako noon sa pag-iyak. At sa halip ay bumangon ako sa aking kama at bumaba na. Doon ay sinalubong ako ni na Anton at Erwin at sina Tita Georgie at Tito Dondon. At simula noon, Papa Dudut, ay sila na ang naging pamilya ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay naka-move on na ako sa nangyari sa aking mga magulang. Pero patuloy ko pa rin silang pinagdarasal hanggang ngayon. Samantala ay nagpapasalamat naman ako kina Tita Georgie at Tito Dondon dahil sa pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Silang nagpaaral, gumabay at naging kasakasama ko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Naging ka-close ko at kabanding ko rin sina Anton at Erwin na itinuturing ko na ring mga kapatid. Hanggang ngayon ay magkakasama pa rin kaming 5. At sa loob ng maraming taon ay nararamdaman ko pa rin
ang presensya ng aking mga yumaong magulang. Yes, nakikita ko pa rin sila sa aking mga panaginip at paminsan-minsan ay namamalikmata ako at nakikita ko sila sa tabi-tabi. Pero iba na ang itsura nila, payapa na at malinis ang kanilang itsura. Walang bakas ng nakakagimbal na aksidente, maraming taon na ang nakakaraan. Samantala ay patuloy ang pagdating ng mga blessings sa buhay namin. Ako kasi ay may magandang career bilang dubber at scriptwriter ng mga dubbing scripts. May pagkakataong nagde-direct na rin po ako. Sina Anton at Erwin ay may mga sarili na ring pamilya at magaganda rin ang karera sa buhay. Si Anton isang licensed architect habang si Erwin ay isang supervisor sa Universal Robina. Sina Tita Georgie at Tito Dondo naman ay nagmamanage ng negosyo. At kung may oras ako ay katuwang nila ako sa pagpapatakbo nito. So far ay maganda naman ang takbo ng aming negosyo at patuloy ito sa paglago. Papa Dudut, masaya pa rin ako sa buhay. Salamat sa paggabay ng ating Panginoon at ng mga magulang kong nasa langit na. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Muli, thank you and God bless sa Papa Dudut Stories at kay Storya. Magpatuloy pa sana ang paglago ng inyong karera sa radyo at YouTube. Lubos na nagpapasalamat, Alaine. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.